Light sparring ko na. Yung mga kabusing, pangatlong araw na nga po sa sparring session ni Casimero sa Japan, kung saan pinakita nga po nito ang mukha ng kanyang mga nakasparing, malalaki at matatangkad na mga Hapon. Dito nga po sa bagong upload ng page nila Alas, makikita natin na todo bigay na itong si Casimero. Mga solidong suntok na ang pinapakawalan nito, kung saan may sumigaw nga po na light lang daw. Light sparring ko na. Umalma nga po ang corner ng Hapon sa pinakitang lakas ni Casimero matapos ang makasunod na solidong suntok na pinakawalan. 3 beses ata sinabi ng corner ng Hapon na light lang daw ang kanilang sparring, hindi yung bigayan talaga. Light sparring ko na. Light lang. Samantala naman, may kumakalat naman na video footage sa training itong si Kyunosuke Kamida, kung saan umayaw nga po ito matapos matamaan ang kanyang budiga. At sabi nga po nito na low blow daw. Pero kung sa slow-mo ay makikita natin na good pa ang suntok, tamang-tama lang sa ibabaw ng belt line. Ano na kaya kung si Casimero makatama nito ng solidong body shot? Na itong sumuntok naman sa kanya ay makapal ang gamit ng gloves, pero malaking tao. Pero kung ating tingnan talaga ng mabuti ang video footage, parang matagal na video na ito sapagkat bata pa tingnan itong si Kyunosuke. Samantala naman, sinabi naman itong dating promoter ni Alas na si Masayuki Ito. Ayon nga po dito, si Casimero daw ay walang disiplina at humina na rin ang lakas, kung saan pinayuhan nga po nito ang mga kalaban ni Alas na si Kyunosuke Kamida na samantalahin ito at itarget ang katawan ni Casimero sa kanilang paparating na laban. Samantala naman, WBE rank 14 bantamweight contender Froilan the Sniper Saludar ay napadayo nga po ito sa bansang South Africa para sa kanyang laban ngayong darating na October 4 kontra sa South Africa na si Charlon Malahika, isang champion sa IBU World Youth Bantamweight title, matapos itong talunin ng isa nating kababayan na si RV Daniega sa nakaraang July 5 ngayong taon via unanimous decision para mapanalunan nito ang bakanting IBU World Youth Bantamweight title. Dito nga po susubukan ni Froilan Saludar na agawin ang hinahawakang belt itong Afrikano. Mayroon nga pong ring record itong si Charlton Malahika na 8 wins, 1 loss and 3 knockout. Samantala naman itong si Froilan Saludar, dala naman ito ang ring record na 37 wins, 8 losses and 26 knockout. Masasabi nating mas mataas ang experience nitong ating pambato. Galing rin ito sa 3 makasunod na panalo matapos ang huling talo nito kay Kita Kurihara sa kanilang rematch, kung saan isang impresibong laban naman ang pinakita nitong si Froilan Saludar sa bansang Dubai sa nakaraang Nobyembre matapos itong talunin ng undefeated Venezuelan fighter na si William Flores via unanimous decision, at sa huling laban naman ito ay nanalo naman ito via knockout kontra Ginny Boy Boca sa nakaraang July 11 ngayong taon. Kaya malaki ang ating pag-asa na maka-upset ito dito sa South African champion. Samantala naman, Canelo Alvarez ay mag-undergo nga po ito ng surgery matapos ang laban nito kay Terence Crawford. Posibleng matagal-tagal pa muling makabalik sa ibabaw ng luna itong Mexican superstar Canelo Alvarez dahil sa natamo nitong injury. Ayon nga po dito kay Michael Pinger, ay ngayong darating sanang Pebrero sa sunod na taon muling lalaban itong si Canelo sa Riyadh. Pero sinabi nga po ni kamahalang Turki Al-Arsi na magkakaroon muna ng elbow surgery itong si Canelo matapos ang laban nito kay Crawford, kung saan ngayong 2nd o 3rd quarter ng taong 2026 muling babalik itong Mexican superstar. Talagang di biro ang sinapit itong si Canelo sa laban ni Crawford. Natalo ito via unanimous decision at napasabak pa ito sa elbow surgery. Ano kaya ang dahilan nito? Baka sa suntok ito ni Crawford dahil ginagamit nga po ni Canelo ang kanyang elbow sa pagsangga ng mga body shot na pinapakawalan nitong si Terence Crawford.